hapon sa bawat isa. Nice again, I'm very happy. Joyful ako to see you na you have come to our fellowship. Okay, actually this fellowship is not from us only, but of course, number one, this is a fellowship with our Lord. Amen? Siya ang main reason, that's why we are here. Kaya nga lagi kong pinapaalala sa bawat isa, the Lord proved His love to us. Again, it's the empty cross. That's why, because of that love, we put Him first. Amen? Lagi natin tatandaan yan. Huwag nyo makalimutan yung formula natin. Lagi natin uunahin ang Panginoon kasi yun naman talaga ang dapat. Lalo tayo mga mananampalataya. Amen? Ayan. So, kanina lang, pinakita sa akin ng Panginoon habang nagpupuri tayo dito sa loob. Sabi ko, isa sa question ko ng Lord, bakit sa Taray, bakit sa Quezon gusto mo mag-start ng church? Bakit doon, Lord? Bakit hindi sa town? Sabi ko. I asked the Lord way back 2014. Bakit dito mo gusto, Lord? Hindi ko maintindihan, pero sabi ko, alam ko na mayroon pang magandang plano. Pero, Pastor, short na tingnan natin. Biglang may pandemic. Bawat lugar, puro lockdown. Paano kung ang church natin nasa Aurora Hill? Makakawin na pa kayo. Kung gano'n nga katindi mag-isip ang Panginoon na we see things temporary na hindi natin maintindihan. Di mo pala may darating na alam ng Diyos kung anong mangyayari. Gano'n kayo kamahal ng Diyos mga taga-Takay. Palakpakan natin siya. Imagine mo, sa garahe, sino ba nakaisip gagawin ni Lord na ito'y tagpuan para sa inyo? You are the reason, mga taga-Takay, na mga malalapit dito, kung bakit in-start ni Lord. At of course, kami, ginamit. Yan, si Kuya May. And the rest ng mga leaders natin. Pero dito, kami na-sign. Kasi nakita na kayo ni Lord. Mas amen? Gusto ko ba nakaisip na magkakaroon ng COVID-19, puro lockdown lahat. Tingnan mo nangyari, although malungkot tayo, hindi tayo nagiging masaya, na yung mga churches ngayon, karamihan sa mga lugar, especially sa town, puro hindi natutuloy yung service. Bakit? Nasa town eh. Gano'ng katindi mag-isip ang Diyos. We never thought na magkakaroon ng COVID-19. Ngayon, kapitbahay nyo lang kami. Hindi nyo kailangan ng certificate pass, kung anong mga pass para lang makaservice. Pero of course, kaya nila ipalakpakan natin ng Diyos. Sila kaya although malalayo yung mga lugar na yan, talagang kinulit pa rin sila sa atin. Ganun kasi trumabaho ang Diyos. Amen? So, tama-tama, ang topic din natin ngayon is of course about the importance of church service. Ayan. Ayan nga. Hindi ko alam kung, pero sigurado ako ito, born again church ito. Kasi wala na yung nakapako dun eh. Mahirap pag may nakabitin pa dun, So, hindi ko lang alam kung baptist ba ito o ano. Pero naniwala ako, born again church. Anyways, hindi naman importante talaga yun eh. Pag malalaman natin mamaya, ano ba talaga ang importante sa church. So, the importance of church service. Okay, so before we discuss, basahin muna natin, yung talata natin, which is found in Hebrew chapter 10, verse, 23 hanggang verse 25. So, let us read all together the precious word of our Lord. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Verse 24. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day is drawing near. Father God in heaven, once again, O Lord, we just thank you so much for your faithfulness, that truly you never forsake your church, Panginoon. Noon pa lang, since, Panginoon, you started a church in the wilderness, napakahabang panahon na yon.
noon pa lang pinifeed mo na ang iyong mga mananampalataya. Until today, O Lord, you do not forsake your church. You continue to feed your flocks. You continue, O Lord, to set a place kung saan kami ay magsasalo-salo sa iyong hapagkainan at walang ibang pagkain kung hindi po ang aral po ng iyong salita. Truly we need this, Lord, because through your words, it will strengthen us. It will even guide us, O Lord, as we walk here on earth. Thank you so much, Father God. Once again, for the blessings of this afternoon, tinatagubili ko na po ang aking mga sasabihin, dadintin ang aking mga kapatiran. And this we ask in the name of Jesus. Amen. And amen. Okay. So, we have 3 pointers for this afternoon. Okay. Nakita natin yung pointers natin, anak. Ayan. So, number 1, not forsaking the assembly of the church. Pag-usapan po natin dito, ayon sa ating talata, na huwag natin babaliwalain o parang kakaligtaan ang araw ng pagtitipon-tipon, kagaya ng ginagawa po natin yun. Benefits of church assembly. Ano ba ang mapapala natin if we are faithfully attending church services? Okay, kaparas ito. Pangatlo, some biblical principles of a church. Pag-usapan natin yung mga misconception about church service and facts about church service. Ayan. So, praise the Lord. Ayan. As I observe, sa aking pag-observe mga kapatid, since nung ako po ay naging mananampalataya, I think that was 2013, okay? Until now, 8 years. Simula noon, nung ako ay tinawag na ng Panginoon sa kanyang kawan, of course, I started to attend church service para sa ito. Noong una, hindi ko rin masyado pang maintindihan why I need to attend church service. Mananampalataya naman na. Right? Of course, habang tumatagal, abay talaga namang gustong-gusto ko na ang church service. Parang pwede nga lang twice twice a week. Diba kasi may mga churches kasi merong midweek service. But sa atin, hindi pa natin magawa. So, isang service pa lang. Ngayon, sa aking pag-observe mga kapatid, may napansin ako. Sabi ko, habang tumatagal, pakunti ng pakunti ang church attendance. Actually, yung way back 2013, may mga nakita na akong mga churches na hindi napupuno. Pero maraming member. Hindi porket sabihin mo malaking church, puno agad. For example, may mga church na may 20 members. 20 members. 20,000 members. Malaking church, tapos 20 members. 20,000 members. Pero, unfortunately, makikita mo, kalahati lang yung umaten. Yung mga tinatawag na mga regular sa church service. Usually, yung mga church worker yan. So, kung tatanungin natin bakit kaya 2013 pa yun. Habang lumalakad ang panahon, pakunti ng pakunti. Yung 50% nabawasan pa. Naging 40% na. Okay. Of course, ngayon, pandemic. Talagang naapektuhan yung mga attendance ng church service kasi yung mga protocol tayo. Of course, kailangan naman natin sunod. Kaya lang ang sinasabi ko rito, kahit yung mga ordinary days noon, wala pang pandemic, nakikita natin na kukonti ang uma-attend sa mga ganitong pagtitipon. Ngayon, sabi ko, para mas maintindihan ko anong nangyari, nag-research pa ako. Nag-aral ako, nag-observe pa ako. So, I research, dinalikan ko yung mga nakaraang mananampalataya. Okay, from the past, napansin ko na malaki ang pinagkaiba po ng attendance ng church service sa panahon itong recent nito, way back, especially from the time of
mga 1st century AD. Ano? Kasi may mga records na noon ng mga titipon-tipon o araw ng pagsasamba. Ngayon, na-surprise ako. Sabi ko kanina, ang laki ng pinagkaiba. Noon, puno lagi ang mga church service. Ang ganitong araw ng pagsamba. Especially 1st century AD. Puno lagi ang mga simbahan. Nagtataka ako bakit ngayon pakunti ng pakunti. Now, 2021 na. Dito sa atin, for example, dito sa ating church. Purihin ng Diyos, wala naman kami pagmalaki. I think, salamat sa Diyos. I think, lagpas na tayo ng 50 ngayon kung pagsasama-samahin lahat ng member ng TNYM. Talapakan na natin ng Diyos. Alam ko, may pag-ibig lang ito mahigit pa roon. Okay? Ngayon, pero obserbahan mo. Sabihin na natin 50, ilan tayo ngayon dito? Bilang tayo, 1, 2, sama na natin mga bata, lalagpas na isang dami. Marami tayong bata. Adults lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wala pa tayong 20. Wala pa ba? O may 20? Sabi mo, sakto 20. Kung ako may tumagtag pa mamaya, baka may limakan naman. Ano yan? Umabot na kalati. Tama ba observation ko? Yung 100% nahahati. Minsan, yung hati, nabawasan pa. Ano kaya ang mangyayari pagdating na ng year 2030? Kumusta na kaya ang church? Baka may si pastor na lang, yung asawa na lang nagsiservice. Yung magkakalag-anak na lang. Bakit? Kasi nandiyan na ang YouTube. Ang katwiran, mag-YouTube na lang ako, pastor. Hindi na ako manonood ng preaching. Tanong, nanood ka ba? Baka hindi rin So yun ang observation ko po. Try nyo rin mag-observe, baka magkaiba tayo observation. Baka sa ibang planeta ako nag-observe. Pero sa tingin ko, ganoon talaga. What is happening? Okay. One thing, sa aking pag-aaral, sa aking pagre-research, may isang reason kung bakit pakonti ng pakonti ang umaattend sa mga church service. Ano yung reason na yun? Marami ngayon, hindi nila alam ang kahalagahan ng church service. Okay. Meron akong narinig. Ligtas naman ako eh. I have faith already. And not only that, I even practice my faith. Gumagawa ko ng mga good works. In fact, nag-join nga ako sa ministry. Actually, umaattend ako ng children ministry. Pero pagdating ng Sunday service, wala. Meron kayong ganun alam? Active sa ministry sa ibang church, sa activity ng church, pero pag Sunday, yun ang missing. Okay. Balik tayo sa talata natin mga kapatid ko sa Panginoon. Balik tayo sa verse 23, Hebrew 10:23. Sabi ng writer po dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Good! May pananampalataya ka na. Kasi sinasabi dito magpakatatag tayo sa pag-asang tinanggap natin. We need to say you have faith. Okay? Approve, may faith ka na. Next verse 24 po. Okay. Sa next verse, sabi rito, and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Okay, may pananampalataya ka na. Hallelujah! Nagbunga yung pananampalataya mo, may good works ka na. Magalang ka na kay parents ngayon. Pero pagdating sa pangatlo, verse 24, basa. Not forsaking our own assembling together. May pananampalataya, may good works, pero pagdating sa Sunday service, yan? Di naman importante yan eh. Importante, I have faith and I am doing good works. Pipray naman ako sa bahay, pastor, kahit hindi ako mag-attend ng church. Pastor, magbabasa ako ng Bible sa bahay kahit hindi ako mag-attend ng church. Yan ba tinuturo ng Biblia? Ang sabi rito, may pananampalataya ka na. May bunga na yung pananampalataya mo. May ulam, pero hindi umatin ng church service. Nakita natin dito. So dito, sa ating talata, pinapakita na isama mo ang pang-a-attend sa ganitong pagtitipon.
Huwag mong kakaligtaan yan. Huwag mong pababayaan yan. Nowadays, mga kapatid, pansinin nyo lang po ito. Di pinag-aralan ko from the past at the present. Bakit pakunti na pakunti, samantalang nun everyday? Ano bang pinagkaiba? Hindi kaya sa style ng pamumuhay, baka kasi iba ang pamumuhay nun sa pamumuhay ngayon. And in my surprise, nakakagulat sa aking research. Alam mo, nung natuklasan ko mga kapatid, walang pinagkaiba. Pastor, may internet ngayon eh. May YouTube nun, wala. Listen to me mga kapatid. Noon, kailangan magtrabaho para mabuhay. Ngayon, nag-iba ba? Ganun pa rin eh. Tama? Kaya si Jesus Christ, carpenter eh. Hindi naman siya nagmamagic ng pagkain eh. And the rest of the disciples, may mangingisda, ano pa, may tax collector, may trabaho sila eh. Ngayon, lagi ko po narinig ito mga kapatid, Pastor, pasensya na, hindi ako naka-attend ng Sunday service. Isa di ka na tinatanong, bakit? May follow-up eh. Kasi po, nag-work ako. Low. Number 1 reason yan. Pastor, hindi ako naka-attend, pasensya na, kailangan kong kumita. Sabi ko, noon, kailangan magtrabaho ng tao para mabuhay. Ngayon, ganun din. Noon, puno lagi ang Sunday service. Ngayon, pawala ng pawala. Tingnan natin ang klase ng pagtitipon ng mga mananampalataya way back 2,000 years ago. Basahin natin ang Acts chapter 2, verse 46 and 47. Pakinggan natin kung binapabayaan ba nila ang araw ng Sunday service o ganitong pagtitipon. Tingnan po natin. Acts 2:46, sabi dito, 46 na muna na, para mabasa nila. Okay. Yan. Day by day, continuing with one mind in the temple, and breaking the bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of the heart. Next, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Sa Tagalog, noon po, hindi kinaliligtaan o pinalalagpas o pinapabayaan ng mga mananampalataya ng Diyos ang pagtitipon-tipon saan? Sa loob ng templo. So, servisyon mga kapatid. Hindi yan sa nagtampo lang sila sa bahay o eating fellowship tayo. Iba pa yung attend ka, mismo sa service. Day by day mga kapatid. Paano sa lumang tipan? Sa lumang tipan, ganun din. For example, Psalms 34 verse 1 and Psalms 71 verse 8. Unahin natin yung Psalms 34 verse 1. Sabi rito nung mananampalataya ng Diyos, sa writer ng Psalm, sabi dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ito, panahon ito nila Moses. Ito mas matindi. Tuloy-tuloy ang kanyang papuri sa Panginoon. Sa Tagalog yan, sa lahat ng pagkakataon na ibibigay sa akin ni Lord, pupurihin ko siya. So, pagkakataon ito, bisa niya. Kaya yung next na talata sa verse 71, tinitignan lang po natin we are trying to compare how the worshipers of the Lord give importance to church service noon at anong pinagkaiba ngayon. 71 verse 8 na. Dito naman, actually maraming talata, ganyan ang mga sinasabi my mouth is filled with your praise and with your glory all day long. Ang aking bibig, sabi niya ganyan, sasambahin kita, pupurihin kita. Ano, sa oras? Hindi, sabi niya, buong araw. Ano ibig sabihin nito? Again, bakit ganito sila magpuri? Bakit ganun?
balik pa tayo, atras pa tayo. Talagang babalik tayo mula sa pinaka-umpisa. In Exodus 20 verse 8, may utos ng Diyos. Nung tinipon niya na nag-stand si God na buuin ang church, by the way, pag-uusapan natin na ngayon, ang ibig sabihin ng church pala, okay, is the calling out of the people. Or in short, assembly, yung isang shortest term dyan, assembly. Sa Tagalog, mga tinawag ng Diyos para pagtipon-tipunin niya. Ecclesia daw sa Greek word niya. Yun ang ibig sabihin. So noon, may tinawag ang Diyos ang bayang Israel upang magkaroon ng pagtitipon sa Kanya. At kung nabuo niya na ang bayang Israel, may utos siya sa mga mananampalataya. Exodus chapter 20 verse 8, nasabi dito, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Tagalog, huwag mong kaliligtaan ang araw ng pagsamba. Utos yun. So, pre-practice nila yan. Pinahalagahan nila ng utos na ito. Nakita natin, even in the time of our Lord Jesus Christ, ang tindi nila. Buong hapon sila, ganito lang buong hapon, buong araw. Hanggang tinumulubog ang araw, nagpupuri pa rin sila. Dali natin, verse 9. Remember the seventh day to keep it holy. Huwag mong kakaligtaan ang araw ng pagsamba. Verse 9. Pakinggan po natin mga kapatid. 6 na araw, 6 days you shall labor and do all your work. 6 na araw, binigay ko sa iyo, gawin mo ang dapat mong gawin sa loob ng 6 na araw. Ilan ang araw sa isang linggo? Ito, binigay sa iyo 6. May natira? Ilan na natira? Ay, ano sabi doon sa isang natira? Atayin natin. Verse 10. But the 7th day is a Sabbath of the Lord your God. In it, you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male, your female, blah, 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 blah. Kita niyo? 6 na araw, binigay ko sa iyo, regalo ko sa iyo. Nagagawa mo ang gusto mong gawin, bibigyan kita ng lakas, pinatutulong kita, binigyan kita ng provision para naman, pagdating ng linggo, pasalamatan mo naman ako. Usap tayo. Mag-report ka naman sa akin kung gusto ang blessing ko sa'yo. Hello? Another, na makikita natin bakit importante sa mga mananampalataya ang araw ng linggo. Because, ang ganitong pagtitipon, it is a special event of the Lord. Ulitin ko, ang ganitong pagtitipon ay special sa Diyos yan. Paano ko ba explain na special? Sabihin na natin, parang birthday ni Lord ang every Sunday. Imagine mo po, halimbawa ako, birthday ko. Illustration lang to kasi si Lord wala naman talagang birthday. Wala may ibang illustration Ang point ko rito, special kay Lord ang Sunday. O kumari, birthday ko. Nanay, birthday ko! Ating ka ng Sunday kita tayo, kwentuhan tayo, miss na kita. O anak, Sunday kita tayo, special day ko yun, kita tayo. Kaibigan, pinsan, lahat nang malalapit sa puso ko, inimbitahan ko sa special event na yun. Sumagot yung nanay, anak, pasensya na, marami akong labada next time. Ouch! 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 Hello? Isa naman. Ako, sumagot yung yung anak. Lagi ka naman nag-birthday. Next time na lang kasi naimbitahan ako ng kaibigan ko. May meet up kami. Ouch! 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 Kayo, ganun di mararamdaman nyo? Special day mo. Iniimbitahan mo lahat ng mahalaga sa puso mo. Kasi special na araw niya yun. Tapos ganun. Ito ang masakit. Sino nakaranas kaya dito? Sige, aatin ako. Aatin ako. Pagdating ng araw na yun, physically absent, spiritually present.
Naranasan niyo po yun? Sinabi pupunta ako. Pagdating muli ko wala. Nangako pa. Ano mararamdaman mo? Ipapangako ako ganun. Special na araw mo, atin ako, promise. Agahan ko. Pagdating ng ano, asa ko na yun? Hindi niyo po ba alam mga kapatid? Every Sunday, hinihintay ka ng Diyos sa church. Amen. Hello? Hindi si pastor ang naghihintay sa'yo. Hindi ang church leader. Si Lord nandito. Ano ba sabi niya? Matthew 18:20, where 2 or 3? Tinipid pa nga ni Lord eh. Kahit dalawa lang ang umating. I will be at your presence. Hinihintay ka ni Lord every Sunday, pero ikaw puro ka rason. Lord, next time na lang, lagi namang may Sunday. Alam mo, sabi nga nila, kapag missing ka sa Sunday, missing si Lord sa buhay mo sa Sunday, yung Sunday mo nagiging Sunday. Ha? Ito yun. Yung Sunday mo later, hindi na Sunday. Sunday na. Linggo-linggo, akalain mo, imbis na pinuntahan mo si Lord, para purihin mo siya, anong ginagawa mo kapatid? Ngayon, balik tayo sa trabaho yung common reason. Naglalaba kasi ako, pastor eh. Wala nang isusuot yung anak ko. Alam niyo ba, yung reason na yan, na-overcome yan ng mga naunang mananampalataya noon. Sabi sa binasa natin, hindi nila pinalaglagpas ang araw ng pagtitipon. At ang kanilang pagsiserpas kay Lord, sa araw ng pagtitipon ay anong sabi? All day. Alam niyo, grabe nga ang grace ni Lord. Napakabait niya talaga sa atin. Ngayon po, 2 oras na lang yung all day. 2 diyan ako ba? 2 oras na lang. 2 oras na lang. Pinagbigyan ka pa rin ni Lord. Hindi na all day. Sige. 2 oras, bigyan mo sa akin. Yun ang standard eh. 2 oras. Sa ibang church, 3 hours. Maximum 4 hours. Pero makita natin, kung gaano binigyan ng importansya ito ng mga mananampalataya nun, ang pagpupuri nila sa Diyos, pagdating ng araw na yun, special na yun, all day sila, nagtitipon-tipon para papurihin ang Diyos. Tayo ngayon, 2 oras na lang, late ka pa. Hello. Sa isang buwan, 4 na beses tayong nagkikita-kita kasama ang Panginoon. Ang tanong, doon sa 4 na pagkikita sa isang buwan, ilang beses kang umaksyon? Ang masaklap pa ito, baka yung buong isang buwan, hindi ka na umatay. The reason, gaya ng sabi ko, because many believers today do not really understand the importance of church service. Kaya binakaliwala. Ngayon, isa pang dapat natin pagsayin. Since special day yan ni Lord, special sa Kanya yan. Anong trabaho ni Satanas? Pansinin niyo ito. Kailan malakas ang kita sa bawat araw? Kayo sumagot. Anong araw ang malakas ang kita? Weekends. Sunday. Daming transient. Ang daming bibili. Ang daming magpapalaba. Sunday ang target ni Satanas. Doon niya, may ba si Satanas may kayamanan eh, tinukso niya si Jesus Christ. Just worship me and I will give you these kingdoms. Tinatrap ni Satan ngayon yan. Huwag ka nang mag-Sunday service, papakitain kita ng malaking kita sa araw na ito. Hello? Ingat tayo sa trap ni Satan. Strategy ni Satanas ngayon yan. Ano bang mapapansin mo natin every Sunday? Telenovela, ang gaganda ng palabas pag-linggo. HBO, box office hit, Sunday, abangan. Tama, mali? O, sabihin yung taga-ibang planeta ako, pag mali, sinabi nyo, ay ibang observasyon ko. Baka sa Pluto yun. Eh, dito rin ako, pare-pare tayo nakatira sa isang planeta. Yun ang ma-observa ko. Entertainment! Kailan binobongga ang entertainment sa TV? Kailan? Sunday!
Grand Finals! Anong araw? Puro Sunday! Hindi ka ba nagtataka, kapatid? Bakit Sunday ginagawang busy ni Satanas ng mga tao? Isa lang ang simple. Kasi special day yun ng ating Diyos na buhay. Nandiyan pa ba tayo? Ngayon narinig mo ito, papayag ka pa ba na pauto kay Satanas? Ngayon itong hamon. Pastor, gusto ko sinasabi mo. Kaso ng pastor, trabaho kasi ang isip ko. In the first place pa lang, kapatid, kaya ito payo ko ito sa ating mga mananampalataya, tanggihan mo ang trabaho na i-compromise ang linggo. Hello? Una pa lang kasi bakit tinanggap mo yan? Alam mong mako-compromise. Tapos ngayon, irarason mo kay Lord yan. Lord, kasi, alam mo naman, tatrabaho ako pag Sunday. Hello? Mali. Tandaan mo, just hold on to that faith, bibigyan ka ng mas magandang trabaho ni Lord na hindi mo compromise. Pero kung dyan pa lang sa simpleng bagay na yan, kumagat ka na kay Satanas, ang dami mong na-miss na sasabihin sa iyo ng Diyos sa special day niya. Hello? Alam mo yung kwento ni Maria and Martha? Kailan na nakamalam ng taas mo na? Ayan. Alam mo yung kwento niya. Disciple. Dumating si Jesus, fellowship sila. Si Martha busy, hugas plato, laba, sampay dito, kung ano pinagagawa, busy. Si Maria, busy din siya actually. Hindi naman sila nagkakalayo, pareho silang maraming ginagawa, pero nung dumating si Jesus para kausapin sila, si Maria ang ginawa po niya, hininto niya ang labada niya, hininto niya kung anong dapat niyang gagawin. Hindi naman magtatagal si Jesus bumisita lang. Siguro mag-uusap sila, hindi ako nagkakamali, baka wala pang 30 minutes yun, nag-uusap sila, wala pa. Huminto si Maria. Upo, sarap ng upo niya. Tutok na tutok. Pinapakinggan niya lahat ng sinasabing, binigyan niya ng special na attention si Jesus. Pero si Martha, busy. Tuloy, punong-puno siya ng alalahanin. Yun ang eksena roon eh. Bandang huli, hindi na nakatiis si Marte. Ano ba naman Panginoon? Sabihin mo kay Maria na yan? Wala ang ginawa, kundi maupo at makinig lang sa'yo. Samantalang ako, labalito, plansaro, nagpangano, tanim ng halaman, plantitas, etc. Ang dami kong kailangan asisuin. Ano sagot sa kanya na Jesus? Kaya hindi maubos ang alalahanin mo sa buhay kasi ang inuna mo, imbis na pakinggan mo ang sasabihin ko, anong inuna mo? Diba? Hello? Tingnan natin yung Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 34. Pero umpisa tayo sa verse 31. Pero pastor, masisya ka na po ha. Wala kasi kaming kakainin, bagla ka ng trabaho, pastor. Wala kaming susuot na gamit, pastor. Tingnan natin ang paliwanag ni Jesus sa bagay na yan. Matthew 6:31. Do not worry then, saying, what will you eat, or what will you drink, or what will you wear for clothing? Sa Tagalog, huwag kayong magalala, huwag kayong magalisa. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong isusuot na damit. Di ba, common reason natin? Kasi siya hindi ako makatin ng Sunday. Kasi kailangan kong kumain. Yung anak ko, kailangan kumain. Pero ang sabi nito, huwag kang mag-alala. Huwag kang magalisa. Sa iyong kakainin, maging sa iyong isusuot. Tuloy. Verse 32. For the Gentiles eagerly seek all these things. Sapagkat ang mga hintil, yan ang kanilang kaabalahan. Ang tanong, hintil ka ba? I mean, are you separated from God? Wala ka bang relasyon sa Diyos? Sabi dito, yung mga walang relasyon sa Diyos, ang nag-aalala lang yan. Ulitin ko, ang sabi ni Hesus Kristo, ang nag-aalala na wala silang nakainin, wala silang isusuot na damit, ay yung walang relasyon sa Diyos. Tuloy natin. Sabi dito, verse 33. Pero ikaw, sabi, but you, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Puri ikaw, Diyos, yan ang sikreto. Talagang oras na nga lang hindi sa iyo na Diyos, ayaw mo pa ibigay. Paniwala ka, paniwala, sobrang paniwala kay Satanas.
Satanas na hindi ka kakain bukas pag hindi ka nagtrabaho. Na wala ka isusuot bukas pag hindi ka nagtrabaho. Hindi mo pinaniniwala na sinabi ng Diyos, unahin mo ako. Hindi ka magkukulang. Amen. Amen? Ay, natutuwa ako nandito kayo ngayon lahat. Because, narinig niyo ito. Imagine niyo kung hindi kayo umatin ngayon. Na-miss niyo itong message na ito. Kaya palakpakan natin ang mabuti na ito. Tandaan natin. Yung sinabi kanina, pero ikaw, alam na ng iyong ama ang lahat ng iyong pangangailangan. May relasyon ka na sa Diyos. Kapatid ko sa Panginoon, hindi ka papabayaan ng Diyos. Huwag mong maniwala kay Satanas na pag hindi ka nagtrabaho mo bukas, patay ka na. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Anak ka niya. Okay? So another thing na dapat natin makita kung bakit importante na huwag natin kakaligtaan ang araw ng pagsimba. Pangalawa, utos yan. Inutos ng Diyos yan. Kagaya ng binasa natin, kung talagang mahalaga sa atin ng Diyos, ba't di natin sinusunod? Kaya kapag bago ka magrason, kapatid, okay, consider mo muna yan. Tandaan natin, God cannot be wrong. Alam ni Lord, ang lahat ng takbo ng isip natin, inuutos siya. At, nangatlo, nakita natin yung mga kanina, it was practice sa lahat ng mga mananampalataya ng Diyos way back before. Hindi nila binabaliwala ang araw ng pagsimba. Amen? Are you blessed? Amen. Mahal ko kayo sa Panginoon. Kaya ako pinipreach ito because I want you to be blessed. Ayaw ko bilangin kayo ni Satanas. Mag-iingat kayo. Dapat aware tayo. Di ba tayo nagtataka bakit puro Sunday? Ang daming secular activity. Doon binubuhos. Para agawin ang araw na ito ng ni Satanas. Ang araw nito para sa Diyos sa buhay mo. So, amen? Amen. Second point, 5 benefits of church assembly. Ngayon, may 5 benefits, may 5 pakinabang sa pag-a-attend natin ng church service. Una, it connects fellow believers. It connects us. Kapag nag-a-attend tayo sa church service na ganito, nagkakaroon tayo ng connection. Okay? It connects each fellow believers. Dito, malalaman natin kung may problema si Ate Marico. Nakikita natin siya, literally, nagpupuri siya, pag umiiyak siya, masaya siya. Na-update tayo. Tapos nagkakaroon tayo ng pag-uusap, nagkakaroon ng connection, nagkakaroon ng mutual fellowship together with the Lord. Basahin natin ang 1 John chapter 1, verse 2 and 3. 1 John chapter 1 verses 2 and 3 po. Ayan. Tulang muna para makita nila. And the light was manifested, and we have seen him and testified and proclaimed to you the eternal light which was with the Father and was manifested to us. Sa Tagalog, si John nagsasalita rito, sabi ni John, narinig namin, nakasama namin si Yesu Cristo, naka-fellowship namin si Lord. Totoo naman, di ba? In the Bible, nakasama namin siya. Ngayon, yung kanyang mga tinuro sa amin, mga natutunan namin sa kanya, itinuturo din namin ngayon sa inyo. Take note, during this time, si Jesus nasa langit na. Ngayon tuloy natin verse 3. Ang sabi po dito, what we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. Kaya mahalaga, isang benefits na nakukuha natin when we attend church service, nagkakaroon tayo ng connection sa isa't isa bilang magkakapatid. Kasi tayo yun. Tanda natin si God all-knowing, pero tayo hindi tayo all-knowing. Paano may pagpipray ang kapatid mo na hindi umaattend sa church? Ang problema doon, pinilihan mo pa sa messenger, kumusta ka na bro, kumusta ka na sister, walang response. Paano mo ipagpipray, walang personal connection? Tama?
So isa yun, it gives us connection for together with the Lord. Pangalawa, it stirs up spiritual gifts. Kapag nag-a-attend po tayo ng ganitong pagtitipon, mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo may spiritual gift as a believer. Ang Espiritu Santo nasa iyo, nasa akin. At may taglay na spiritual gift yan. Kapag ikaw ay nasa church service, nasa ganito kang mga gawain, nade-develop yung spiritual gifts na yan nagagamit. Kanya-kanya tayo dito ng gift. Sa totoo lang, mayroon dito may gift of encouragement. Ako, hindi ko gift yun, kahit pastor ako. Huwag mong tingnan ako na lahat nasa akin. Ang isang gift ko, of course, mag-preach at mag-teach. Pero mahina ako sa encouragement. Sabi ko nga yung kakilala ko may sakit, alam mo, mamamatay ka na. Galing ko mag-encourage siya, no? Ang dala na ng sakit mo, inaabot ko kasi. Kayo, paano kayo? Kung may gift of encouragement kayo, di magagamit. Tama? Totoo yan. At marami pang klase ng gift na napapractice during you are attending a church service. In 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 6, basahin natin. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Sabi rito, for this reason, I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Si Pablo, kausap niya si Timothy. Okay? Kailangan yung gift mo na yan, ma-practice yan, magamit yan sa ibang translation to fan the fire. Minsan kasi yung fire, it signifies spiritual gift. Kung ikaw nasa bahay ka lang, isolation ka lang, hindi ka umaatin sa ganitong church service, yung gift mo hindi nagagamit effectively. Amen? Lalo na yung may gift of intercessor, yung talagang may gift of faith. Hindi lang mag-testimony, kunwari isang kapatiran dito, alam mo ngayon yung pag-pray niya. Na-practice ngayon yung gift niya. Kasi Amen. pero kung di ka nag-aaten, paano magagamit yung gift na nasa iyo? Remember, sabi ni Jesus Christ, whom I trusted in small things, I will also trust in bigger things. Gamitin natin, dapat yung mga spiritual gift na ibinigay sa atin. May purpose po yan, hindi yan basta ibinigay sa iyo, itabi mo lang sa bahay. Amen? Ayan. Di ba, may gift of administration. Malay mo, magaling ka sa diskarte. Pastor, I think, mas magandang gawin natin dito sa harap. Pastor, I think, lagyan natin ng mukha mo rin sa krus. Ano lang yun, ha? Pag-isip na yung magsapol eh. But I mean, lahat tayo may kanya-kanyang gift. Kaya kailangan yan. In 1 Corinthians chapter 12, sabi ganyan, kailangan yung gift na yan magamit also for edification of the church. Para makinabang ang church. Amen? Yeah. So next, na benefit, it identify us in the body of Christ. Ayan. 1 Corinthians 12:12, basahin natin ulit. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Kapag umaattend ka ng ganitong church service, na-identify ka kung anong klaseng Kristiyano ka, kung talaga nga bang Kristiyano ka. Okay? Ano ba? Meron kayong mga nakitang gano'n? Nakikita ko yung tao yung mabait naman, pero ano kayong religion niya? Ayan. Kasi hindi umaattend eh. May gano'n? Ayan. Alam niyo, sige, sandali tingnan mo natin ito. For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. Talo natin sa verse 14 na. Okay. For the body is not one member, but many. 22. But the things must do it that the members of the body will seem to be weaker are necessary. Yan. Pag pinagtugtong-tugtong natin na yan, mahalaga ka sa church. Bawat isa sa atin, importante sa church. Kaya ang laki ng function mo, ang laki ng magagawa mo sa body of Christ in whole kapag ikaw ay umaattend sa ganitong mga gawain.
Huwag mo sasabihin, hindi naman ako importante sa church. Akala mo lang yun. Kasi sabi ng talata, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, mahalaga. Hindi pwedeng sabihin ng paa, napaalam naman ako eh. Sila mata, wala akong silbi. Tama? Kasi kapag ina-isolate mo ang sarili mo, you are not being identified as one body in Christ. Tama? Ayan. Okay. Pang-apat, sa pag-aattend ng church service, na benefit na makuha mo, it fulfills the covenant. Natutupad yung covenant. Okay, ano po uli ang covenant, mga kapatid? Remember, may dalawang klase covenant sa ating pag-aaral. Unilateral covenant and bilateral covenant. Unilateral covenant, kasunduan, yan yung pakikipagkasundo ng Diyos sa atin, pero hindi natin kailangan mag-participate, i-bless ka pa ni Lord. For example, yung kaligtasan mo. Sabi ni Lord, this is my covenant. I will save whom I choose. Wala kang ginawa ron. Ililigtas ka niya, pero pangako niya yun sa'yo. Pero yung isa, bilateral covenant. Bilateral ang covenant sa pag-a-attend ng church. In Matthew 18, tingnan natin yung covenant ano. Matthew chapter 18 verse 19. Ano ba yung covenant? Okay, sabi dito, again, Jesus Christ is speaking. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Ang sabi, kung may dalawa sa inyo, o actually higit pa yan, na magkakaisa sa pagpuri, sa panalangin, sabi, ito ang covenant. Agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them. Amen? Kaya mahalaga yan. Isang benefit yan sa pag-aattend ng church. Imagine mo kung nagkasama tayo dito, umattend tayo dito sa church, at nagkakaisa tayo sa pagpuri at sa panalangin, may pangako ang Panginoon, and it shall be done for them. Amen? Okay. So, it fulfills the covenant. Okay. It fulfills the covenant. Number 5, it glorifies God. Okay. Sa pag-church service, isang benefit nito, of course, the Lord will be glorified. In Matthew chapter 5, verse 16, pakita natin anak. Matthew 5:16. Sabi diyan, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ang ganitong pagtitipon ng mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya niya, is good works. And it shows the light that is in us. At ang karugtong pa nga yan atras mo sa verse 13, I think, 15, a city that is set on an hill cannot be hid. Sa Tagalog, ang isang lungsod na naliwanagan ay hindi dapat maitago. Makikita at makikita yan yung isang lungsod. Ano yung sabihin yun? Tayo yung lungsod. We are the people of God. Pag tayo nagsasama-sama, nagsisilbi tayong liwanag. Tama? At dahil dyan, nag-glorify si Lord. So pag nagtitipon-tipon pala tayo at nagpupuri sa Diyos, nagsasama-sama tayo, God is glorified. And praise the Lord, kung ikaw yung ma-attend, nakasama ka doon para parangalan ng Diyos. Amen. Tama? Yan. So yun yung 5 benefits of attending the church. Now, point 3. Pag-usapan naman natin yung some biblical principles of the church. Ito yung facts and some misconception about church service in the church. Okay, una, tatandaan natin that there's no perfect church. Walang perfectong church. Kaya mali-mali yung, okay, sige nga, aattend na ako ng church, pero mamimili ako. May narinig kayo ganyan. May checklist pa siya. Gusto ko malakas ang banda.
Ang gaganda ng boses. Yan. May checklist eh. Ito ang gusto kong church. Yung pastor, wow, ang lupit mag-preach. Talaga namang mapatawaw ka. Iiyak ka talaga. Yan ang gusto ko. May checklist ka. Ibig sabihin, ang hinahanap mo, perfectong church. Sad to say, kung ganyan ang listahan mo, sigurado meron at meron isa doon cross out. Wala kang ma-attend na church yan. Wala kang ma-join yan. Dahil tandaan natin lagi, there's no such a perfect church. Because the church is not a building. The church is you and I. Ikaw ang church at ako. Ang problema, kung ikaw ang church at ako ang church, perfecto ba tayo? Hindi. Eh, wala kang makikita. Yan. Tanda po natin yan. We are the visible church of the invisible church of God. Tayo yung nakikitang church na church ng Diyos na hindi nakikita. Hindi nakikita ang church ni Lord eh. Kaya tinatawag yan spiritual church. Hello? Pero pag nagtitipon-tipon tayo, nakikita, uy, ito, yung tinatawag na mga mananampalataya ng Diyos. Ayan. Okay, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 1, verses 1 hanggang 2. Okay. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. Okay. So, verse 1 muna. Paul, called as an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Sosthenes our brother. Next verse. To the church of God, which is set at Corinth. Okay, so meron daw iglesia doon na nakatayo sa Corinth. To those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, your Lord and ours. Sa Tagalog, sabi niya yan, may mga mananampalataya din sa Church of Corinth. Ito yung mga mananampalataya na kung saan naging bahagi sila ng Iglesia ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus Cristo. Kaya makikita natin dito, tayo yung church, hindi pag-ibig. Okay, sa Galatia chapter 1 din hanggang verse 3, ganun din ang sinasabi doon naman sabi, from the churches in Asia, Cappadocia, mga ganyan. Pero yun, may mga iba't ibang mananampalataya sa iba't ibang lugar na kung saan tinatawag ng Biblia na church. Ayan. So tayo is one church as a body of Christ. May mga church din sa ibang lugar, body of Christ din yan kasi pare-pareho mananampalataya sa isang Diyos na pinapanampalataya natin. Okay, amen? Ayan. Okay, next. Ito pa. Before, going back in the old times, may templo pa. Yung tinatawag na Temple of Solomon, yung tinayo nila Haring David at ni Solomon. Doon lagi napupuntahan ang mga naging mananampalataya ng Diyos. Kahit malayong lugar, pumupunta sila doon sa isang lugar. Okay? Pero, dumating ang time na sira yun. Nawala yung templo. Okay? Ang nangyari ngayon, nasaan na yung templo? Nagtanong. Sabi ng Biblia again, ang templo na yan ay tayo. Nasira yung templo doon, tayo na yung tinatawag na moving temple. Ngayon, ayon sa hula ng Biblia, sa propesya ng Biblia, yung literal na templo na itinayo nila Haring David at ni Solomon, darating ang panahon, sasamba tayo uli doon. Nasaan yun? Wala na sa lupa, nasa langit. Kaya hindi mo na mahahanap dito yung templo na katulad ng tinayo nila Haring David. Okay, ngayon, yung templo na yun, tayo yung tinatawag na spiritual na bumubuyan na darating ang panahon, the church will be in the temple. Nakuha niyo? Tayo yung church, someday, we will be dwelling in the temple, and that is in heaven. Kaya hindi mo na makikita dito yan. Ngayon, ang ginagawa, gathering the church. Okay? Malinaw po, malinaw.
Hello? Amen. Okay, next. Number 2. Another misconception, do not join a church. Huwag kang sasali sa isang church na ang mindset mo lang ay blessings or consumer. Dapat contributor ka rin. Okay? Pag nasa isang congregation ka na, hindi yung mindset mo lang puro take and take. Ask ka lang ng ask, pingit. Dapat, remember, maging partaker ka rin, you also contribute, you also share. You say amen? Tama yung sinabi ni Ate Ann kanina, mali ang konsepto na naghahanap ako ng church na kung saan i-bless ako ng i-bless. Hindi ganon. Dapat, mindset mo rin, maganda naman yun, pero ang mindset mo rin kung paano ka rin magiging blessing doon sa kapatiran. You say amen? Para sa sabi kanina, may nalulungkot, may gifts of encouragement ka, hindi pala kasi mo. Pakapin mo na tayo, Pastor, may inalog mo ngayon. Pero naalamit mo pala kasi ni Pastor. So may kape. Okay. So not only a consumer, but also a contributor. So join a church, whereas God will be glorified. Yung mag-glorify si Lord. Mag-join ka dyan sa church na yan. Join a church where you can serve the Lord. Join a church where you can minister to fellow believers. Yan ang mindset natin dapat when we join a church. Next, number 3, stop church hopping and stay in one local church. Napakinggan natin ito. Itigil mo ang patalon-talon o hindi naman kaya pinagsasabay-sabay mo ang church. Ako tinamaan ako rito kasi dati ginagawa ko ito. Pero hindi ganon. Dapat nakafocus ka sa isang local church lang. Okay. Sabi nga, a rolling stone gather no moss. Yung bato na palipat-lipat, ikot ng ikot, walang makukuha moss yan. In short, hindi ka magkakaroon ng commitment sa church kapag hopping ka. Pag halimbawa, 3 ang inaatinan mong church, mahirapan ka sa commitment. Wala ka magiging commitment. Parang sa pamilya rin yan eh. Imagine mo 3 pamilya mo, saan ang commitment mo sa 3 yun? Diba? Mag-decide ka. Yan. Itigil ang church hopping. Ang side effect kasi, hindi ka magiging responsible. Hindi ka maka-make up your mind. Kasi, tandaan natin, doon sa isang church, paayon eh. Dito sa isang church, mata. Dito sa isang church, kamay. Hindi ka ngayon makadecide. Ano ba gusto ko? Paa, kamay. Oo ha? Mamaya ang calling mo pala sa mata ka, pumunta ka sa paa. Ano ba? Dapat mag-focus ka sa isang church upang sa gayon maging mas responsible ka. Tsaka, totoo yan. Pag paiba-iba ka ng church, hirap sa'yo mag-build up ng relationship. Tama? Hirap ka makipagay. Pero kung ikaw stay ka sa isang church, isang local church, nakikilala mo na malalim lahat ng member, pati pastor, alam mo na yung mga weaknesses nila, ang tindi ng connection mo, mas build up yung commitment mo, mas nagiging passionate ka doon sa church, tama? Pero pag palipat-lipat ka, nahihirapan kang i-build yung passion. Gusto mo mag-serve dito rin maintindihan, kasi hindi mo kabisado yung mga kasama. At sinasabi ko sa iyo, nag-iisa ka lang, hindi mo kayang pakisamahan ang lahat. Say amen. Ito yun, hindi kasi Superman. Si Lord nga napapagod eh. Ikaw pa kaya? So focus in one local church since still that is the body of Christ din naman. Hindi naman iba yan. Diyan mo ibuhos yung gift sa'yo, diyan ka mag-commit. Hindi yung pa iba-iba.
Okay? So, stop church hopping. Hindi gawain ng mga mananampalataya nun. Kapares ng binasa natin kanina, may mananampalataya sa Church of Corinth, doon lang sila, hindi sila pupunta sa Galatia. Kasi may kanya-kanyang concern yan eh. May concern ang Church sa Corinthian, may concern ang Church ng Galatia. You have to decide where you may focus your commitment. Para kay Lord. Sabi nga rin ni Lord eh, you can serve two master. You either forsake the other and honor the other. So you have to decide. Paano sabi ni Pastor? Umatin ka sa Sunday ha, prayer meeting tayo. Sinabi mo siya, prayer meeting din tayo sa Sunday ha, umatin ka. Sige, hahatiin ko katawan ko doon, ang physical ko doon, ang spiritual ko. Yes, I fulfill it, Lord! Patay ka roon. Alam mo mangyayari sa'yo? Physically present ka, nakatulala ka roon kasi spiritual mo na kabila. Ay, mag-pray. Ha? Ano yan? Ako ha? Kaya dapat may focus, integrity. Nasaan ang katawan mo, andun din ang spiritual mo. Say amen. I hope malinaw ha. Next. Pero dumarating ang point. Dumarating ang point, kasi nasulat din yan 1 Corinthians chapter 6, na hanggang chapter 7, na dumarating ang point na you have to decide. Kasi mag-decide ka eh. May mga considerable things kung especially ito, masakit itong part na ito, totoo ito. Kailan dapat umalis sa isang church? Kailan dapat bumitaw sa isang church? Unang-unang rules, never give up your church. Never. Wag na wag. In 3 conditions. First condition, when the truth is not preached at all. Kapag yung church na yan, hindi tinuturo ang katotohanan, first ground, mag-isip-isip ka na, will I commit myself in this church? Hindi naman truth ang tinuturo niya. Remember, may warning si Jesus Christ. Not all that will call in my name, not all that will preach in my name are true. Nasabi pa nga niya, there are false teachers. So, isa yung i-consider mo. Pero kung ang church na yan, tinuturo po niya ng katotohanan, kahit papatuhin sila ng mga members nila, basta ituro na lang katotohanan, huwag kang maalis sa church na yan. Kahit pangit ang boses ng mga worshiper. Kahit si pastor, hikab ng hikab, hindi kaya may problema sa kanyang itsura. Pero itinuturo niya ang katotohanan, never ever give up the church. Amen? Next, na dapat i-consider, when the church does not glorify God, kapag yung church na yan, hindi na glorify sa Lord, mag-isip-isip ka na, should I commit myself?